So ngayong araw ay pag-usapan natin kung magkano na nga ba yung presyo ng Hardiflex house na 150k. So ang ginawa ko, since may nanghingi sa akin ng list of materials, sabi ko, gawan ko kaya ng bago or panibagong list talaga yung naka-Excel. Lagyan ko siya ng presyo ngayong 2025. At alam nyo ba na sa presyo pa lang ng materials ay sobra na ng 150k, umabot na ng halos 211,000. Yung labor pa pala, tapos yung pagpaprocess ng permits, tapos kung kukuha ka ng engineer, like supervision niya, so hindi na talaga kasya yung 150k. Pero, ang good news naman doon ay kahit papano, hindi naman lumampas ng 500,000 pesos. So, less than 500k pa rin yung 7x6 na footprint na bahay. So, diretso na tayo sa pinaka-canvas ko kasi ito naman yung pinaka-purpose ng video mapakita sa inyo kung ano na ba talaga yung realistic na presyo niya. So, itong bahay na to, sa mga hindi pa nakakasubaybay sa akin, yung pinaka-bahay ay gawa sa fiber cement board. So, dito, yung ilalagay natin na mga materyales ay mga ginamit ko before. Pero yung mga na-canvas ko ngayon ay magdedepende kung kailan mo to napanood at kung anong location mo. Kasi magva-vary talaga yung presyo ng mga materyales. Yung labor dito is percentage ang nilagay ko. So, pwede kayong mamili kung gusto nyo ipaarawan. So, i-discuss natin ha. Medyo mahaba-haba to pero i-take time lang natin para mas ma-appreciate nyo yung video. So, simulan natin sa metal studs. Ang ginamit namin dito is 2x4 which is 215 pieces. So, ang presyo ngayon ay nasa 130. Tapos si purlins. So, pwede ko namang ipakita na lang dyan sa screen, no? Fiber cement board, which is 7x6 nga. So, kung 3 meters yung height, yung pinakalalagyan mo ng fiber cement board is nasa 78 square meter. So, since yung isang fiber cement board is 1.22 by 2.44, so, i-divide mo lang yung 78 divided by sa area ng isang board ng fiber cement. Yun na yung quantity, which is, ito yung quantity niya, 30 pieces. Pwede kang magpasobra. Kung hindi naman kompleto agad yung budget mo, pwede namang magbili ka muna ng kalahati muna sa mga nakalista dito. Yung cement, which is 40 bags, kasi nagpalibot kasi kami nito ng 3 layers ng CHB. So, kailangan mo din ng bakal nun, ng sand, ng semento. Actually, yung ginawa pa nga namin na hindi pa nakapalitada. Pero, syempre, naka-reinforce siya. And then, naghukay din kami dyan. And then, tinambakan, kinompak. Naglagay ng pinaka-slab niya. So, yung pinaka-slab niya actually is, ginamit lang namin talaga dun is, yung spacing ng kanyang bakal ay malalayo ng konti. Since alam naman namin na lightweight at yung dadaan lang naman dun mga tao. So until now, okay pa naman yung pinaka-flooring. Walang crack, walang anything, walang umangat na mga tiles. So, ang ginamit namin doon na tiles is ceramic pala na 60x60, which is 6 years na wala talagang kapak. Okay pa siya. At yung pagkagawa nung time na yon, di ba, bago ka magbuhos, dapat yung mga kinompak mo na lupa or tambak, lalagyan mo ng polyethylene sheet. Yung para siyang cellophane, di ba, na ika-cover mo para yung moisture hindi pupunta dun sa konkreto mo. Kami, na-skip nga namin yun. Pero yan, isama nyo ha. Actually, dito sa listahan ko, hindi ko siya nailagay, pero lagyan nyo na lang. Pero so far naman, okay naman yung pinaka-flooring or pinaka-floor slab namin. Wala namang naging problema. Wala din namang naging kapak sa tiles niya. So, yun yun. 7x6, tapos yung pinaka-thickness niya is 100 mm. And then, yung spacing niya, gawin yung 0.4, pero depende din sa magdi-design na engineer or architect kung gaano kalayo yung spacing ng mga rebars. So, pwede na yung 0.4. Pero kung gusto nyo talang mas siksik, edi gawin yung 300. Pero ito, reference lang ha, guide lang siya. Always magpa-design at magtanong sa professional kung anong naka-indicate sa kanya sa plano. Ito kasi kami lang din kasi yung nag-design. At the same time, sobrang limited talaga yung budget kasi may nangyari kasi biglaan.
Buti nga yung lupa na pinagtayuan nito, kahit hindi pa siya fully paid, pinayagan kami na magpatayo. Pero actually now, meron ng titulo at nakapangalan na sa akin. So okay na talaga yung lupa na yun. Kahit hindi agad namin nabayaran, buti yung may-ari talaga is pumayag. So proceed na tayo, no? Ganon yung mga nilagay ko dito na sand, gravel. Pwede nyong dagdagan kasi depende yan sa amount na itatambak sa area nyo, kung mababa ba siya. Sa amin kasi, yung developer, sila na din yung nagtambak. So, konti na lang yung dinagdag namin na pagtambak. So, ito, magva-vary to ha. Guide lang talaga. And then, sa steel, 12mm, steel, 10mm. So, may mga presyo na akong mga nilagay dyan. And then, rivets. Kasi, nag-rivets lang kami. Kasi, ang kagandahan sa rivets, di ba? Pag, di ba, bubutasan mo, and then, magre-rivets ka. Ang kagandahan sa kanya, nagta-tighten talaga siya. So, pag may mga earthquake at saka yung shaking, hindi siya basta-basta natatanggal. Kaya ang pinili namin talaga, instead na ginamit namin is screw, ang ginamit namin rivets. Yan yung nangyari. So, depende ha kung naka-indicate naman or ang ilalagay ng inyong engineer or yung structural engineer or yung designer nyo is yun yung susundin. Anong naka-specify sa inyong plano. So, ito yun. Sa corrugated na roofing, kailangan ng 30 pieces. Yung mga nabibili lang na per piece. Kasi pwede namang mag-order din kayo. Depende kasi kung saan talaga located. Kasi pwede kang mag-order ng span na talaga. Yung mahaba na diretso. Long span na. So, itong tiles na 60 by 60, 110. Pero yung pagkabili namin nun, naalala ko pa talaga, 85 lang talaga nun. So, ito ha, yung mga nasa presyo na to, pwede itong magbago. Like sa window, baka mayroon kayong mapapakyaw na bibili lang kayo ng materyales, tapos sasabihin lang niya na yung labor niya, ganito lang na amount. Maraming option pa dito. Sa doors din, meron ding mga natatanungan na mura lang. Pwede ding i-fabricate nyo na lang or gawin like marine plywood yung gagawin nyo na doors. So, etong presyo na to, pwede nyong gawan ng paraan kapag sobrang limited talaga. So, itong aluminum insulation, naka-colored, no? Kasi nga, hindi kami naglagay. Wala kaming nilagay. Wala pang ang ceiling until now. So, etong 45 to 50 square meter na coverage. Kasi, kung may mga design ka na ipapalagay, so, yung 7 by 6 which is 42 lang, di ba? Tapos sabi mo, bakit 45 yan, Engineer Dayan, or 50? Kasi, yung mga waste nun, or meron kang mga pakurbada, mga pa-design mo, so, may allowance ka talaga. Singil nito is nasa 15,000 sa materyales. Kasama na yung mga faring niya, mga metal studs, mga hangers, ganun. So, ito, nilampsam ko na lang. Pati itong sa plumbing works and then sa electrical works. Kasi, nung time na yun, ganun yung presyo. Pero ngayon, pwede nyong taasan or pwede nyong hangbabaan kung sa lugar nyo ay hindi naman ganun kamahal. So, pwedeng guide lang talaga to ha. Guide lang talaga. And then, parang pagkalagay ko dito, hindi siya yung tipong earthworks, yung naka-separate yung step by step. Kasi ito, ang setup nito, yung pinag-usapan natin, yung nagpapaarawan ka or nagpapapakyaw. Ito yun. Pero itong mga nakalista ha, pwede nyong hindi nyo bulk lahat bilhin agad, isang bagsak. At least, dahan-dahan lang para kita nyo. Hindi naman sobrang mabilisan. Yung parang buuhan talaga. Pero kung ano yung ni-request din, example, meron kang nakuha na foreman na maayos din talaga gumawa at kabisado na talaga ito, magre-request naman yan siya eh. Tapos, makukumpara mo, parang hindi pa lumalampas dito yung quantity na hiningi niya. So, yung spacing ng metal studs pala is nasa 0.4. So, may mga video din ako na ginawa about metal studs framing. Pwede nyo ding panoorin pagkatapos ng video na to. I-total natin lahat. So, yung total material cost is nasa 211. Hindi na natin isa-isahin. Yung mga members ko pala sa channel, pwede kayong mag-email sa akin para isend ko to sa inyo, yung listahan na to. May isa na akong member na nabigyan ito. So, yung iba pa, pwede kayong mag-email at sabihin nyo lang yung name para isend ko sa inyo yung naka-Excel na. Yung pinaka-total ng material cost is nasa 211,120. Magdagdag tayo ng mga miscellaneous, mga consumables. Ang iba kasi dyan, may kailangan, kung wala kayong tubig sa area na yun, wala pang tubig, kailangan ng drum, mga tent, or
blue sheet kasi baka sobrang init kung pinapagawa mo ito. Tapos gagawa ka pa ng ladder, di ba? Hindi ko kasi nilagay dito yung bundle of stick. Ang iba kasi, meron silang kahoy na pagkukunan na pwedeng libre sila, yung mga ganon. So, magdadagdag tayo ng 31,668. Ang pinaka-total ng materyales kasi nagdagdag tayo ng contingency kasi may mga instances na may mga request at possible na tumaas or madagdagan ng mga items sa mga hindi ko pa nailagay doon, yung mga maliliit na items. Hindi ko pa nga nalista doon yung nylon, pero maliliit lang naman yun. Yung mga ganon na mga materials. So, ang pinaka-total sa materials is nasa 242,788. Ngayon, para maging ano lang to, guide lang ha, naka 45% tayo sa labor based sa materials. Pero eto, kapag ginawa mo tong arawan at maayos naman kausap yung hinire mo nag-aarawan, hindi naman niya binabagalan, which is ganun yung nangyari sa amin. Mura lang talaga yung labor ko noon kasi mabilis sila, tas libre yung pagkain sa lunch. Depende din talaga sa manggagawa. So itong 100,000 na nilagay ko sa labor, pwede pa tong babaan. Pwede ding tumaas kapag mabagal. Pero ito pag labor na to tas pinakyaw nila, ito yung kabuuan na ng bahay. Pero depende ha. Depende sa manggagawa talaga. Pero safe na to na price para sa presyo mo. Para hindi ka masyadong mahirapan. Alam mo yun, ma-short. So, maigi na yung may budget ka na 45% sa materials. So, ang pinaka-total talaga ng labor and materials is nasa 350,000 lang. So, kaya siya. Kaya pa nga tong babaan talaga. Pero depende sa magiging diskarte. Pagalingan na lang din yan sa manggagawa at kung honest naman, mabilis naman magtrabaho ay okay lang talaga. So, bakit siya naging 400 sa title? Sa title ng video na to, 'di ba? Parang layo naman 150k tapos naging 400k na. So, dito kasi nilagyan ko siya ng plan and permits kasi kung hindi ikaw ang gagawa. Ang nangyari kasi nung sa akin, ako lang din nag-sign, which is pwede pa kasi mag-sign yung civil engineer sa architectural. Ngayon, hindi na architect na lang ang pwedeng magpirma sa architectural plan. So, yung part na yan, may package. Pwede lower pa dyan. Ang nilagay ko, 30k. Yung medyo mataas na range. Or baka yung iba mas mataas pa dyan. Pero, ito, may mga mahahanap ka pa na mas mababa dito. I'm so sure about that. May mga naniningil pa rin na hindi ganun kalaki. Lalo na pag sa probinsya at saka kakilala, ganun. Kayo na lang po yung bahalang maghanap dito. So, ito, pwede itong mabago ha, yung 30,000. And then, sa supervision services naman, throughout the duration ng project, if kukuha ka na engineer, hindi mo alam paano to gawin. So, pwede kang since itong duration na to, kaya lang talaga to isang buwan, as in, 1 month only. Pwedeng gawin, given na hindi maulan, maganda yung trabahante, maayos sila gumawa, mabilis. Tapos meron ka ding budget talaga kasi kapag hindi naman sunod-sunod yung budget mo, paano pag wala kang budget tapos hindi yan ma-achieve ang 1 month, 'di ba? Nagva-vary yan ha. So ito, yung supervision is pwede mong 4 times lang. Sabihin mo kay engineer na, 4 times lang, or kay architect na pwedeng lang per visit. So ito, nilagyan ko siya ng 3,000 per visit tapos 8 times siyang pupunta. So 24,000. Pwede yan matanggal ha. Kasi pwedeng engineer yung anak mo or engineer ka, ganun. So pwedeng matanggal yung price na to. So ito, kaya sineparate ko siya. Pero ito total natin lahat, yung materials, total materials, tapos itong permits, tapos supervision, aabot siya ng 406,000 pesos. And then, naglagay pa ako ng buffer. Kasi kailangan natin, sigurista tayo, parang hindi tayo yung makukulangan talaga sa ipapagawa natin or baka kulangin tayo tapos alam mo yon, sasakit yung ulo mo kasi na planning fallacy pala. Yung budget na naka-ready is kulang pala talaga. So, lagyan natin ng 50,000. Safe na talaga to na presyo. 456,000 pesos. Para sa isang gawa sa majority sa kanya is fiber cement board. Although, meron siyang paikot na CHB, diba, na 3 layers. Tapos, yung slab niya, yun na yung nag-act as pinaka-foundation niya. Since almost square siya, 7x6. So, kung mayroon mang earthquake, which is naranasan din talaga doon, malakas-lakas din yun na earthquake, okay lang. Kasi, yung pinaka-load ng structure is distributed talaga siya.
halos perfect square yung pagka-distribute. At the same time, yung pinaka-roofing niya, kapag may bagyo naman, yung maayos talaga yung pagkakabit niya. Yung tipong maiiwasan talaga yung mga uplift force, yung matatangay or madadala siya sa hangin or bagyo kasi nakailang bagyo na din at nakailang earthquake na rin. Importante na yung mga supports niya, especially sa kanyang roofing, naka-triangle talaga. Kasi kapag naka-triangle, 'di ba, yung distribution ng kanyang weight, yung bigat, at saka hindi siya agad-agad nagfi-fail. Kaya maganda yung mga trusses talaga na naka-triangle eh. May reason talaga yan bakit kadalasan na pag nakita natin ng mga truss, uy, triangle, naka-triangle. Kasi kinukompute namin yan dati, nag-aaral pa kami. As in, nadidistribute niya yung force, yung bigat, kung may bigat man sa taas, hindi lang isang member ang masasaktan, naka-distribute siya, kaya yun yung sa truss. Break muna tayo, no? Merong ginagawa pala yung aking boss na Christmas Village. Napakaganda. Ito siya, oh. Actually, ang tagal na nilang kinokolekto. Year 2009 pa? 2009, nag-start na sila. Hanggang ngayon, 2025, sa sobrang dami na, umabot na ng halos. Yung area na yan, yung nandito sa video na to, nasa 50 square meter yan. Mas malaki sa dinidiscuss natin na video, no? Yung mga maliliit na item, parang pagpapagawa din ng bahay na i-arrange mo, tas yung electrical pa niya, yung paano siya papailawan, paano siya i-arrange, paano siya pagandahin. Sobrang cute, as in, ipapakita ko sa inyo sa dulo ng video na to, yung pinaka full nitong collection nila. Actually, i-video namin or i-feature ko pa to sa next na video. Ito pa, ano lang, pasilip. Kasi sobrang cute, no? As in, pag titignan mo yung per piece, kung makikita nyo sa video, matutuwa ka talaga. Kaya, kapag gumawa ka ng ganito, like Christmas tree, di ba? Pagka natapos mo na, yung pinagpaguran mo, mafu-fulfill ka. Parang sa bahay din na. Sa una, parang stressful, pero kinalaunan ay pag natirhan mo na, nandito na talaga ako sa bahay ko. Parang ganon yung feeling. So, pakita ko na lang sa dulo ng video na to yung pinaka-full nitong Christmas Village. So, alam na natin, no, na ganon yung i-prepare mo. So, paano yung magiging maintenance nito? Kami, since mag 6 years na yon at okay naman, ang kailangan mo talaga i-maintain is that yung pintura, kapag nadudumihan siya, kahit yearly or every 3 years, pwede kang magpintura. Kung hindi naman kayo maselan, pwede lang naman. Pero kapag nakita mo na parang nagda-dark siya, syempre maganda tignan, di ba, pag malinis, maputi. And then, titignan nyo yung mga part na baka may mga sinuntok na area or merong mga part na sinipa, mga ganon, kasi manipis. So, ito pala, yung thickness nito is, hindi talaga to yung recommended na thickness, ha? Pero since nga, yung budget nga talaga is wala nung time na yon, kaya manipis yung nilagay namin. Kapag may budget kayo, pwede nyong kapalan yung fiber cement board na ilalagay nyo. So, sa mga interesado, yung binigay ko na presyo, pwede pa yung bumaba or tumaas, depende sa magiging strategy nyo sa pagpapagawa. So, may mga video ako about construction, pwede nyong panoorin. Tapos, pwede nyong i-explore. Instead na tiles ang gamitin nyo, pwedeng gamitin nyo is SPC flooring, mga ganon. Meron akong mga video na pwede nyo pang panoorin para ma-optimize nyo. Tapos, kung meron kayong mga gusto na i-improve dun sa bahay na pinakita ko or itong fiber cement board na ginawa namin last 2019, pwede nyo pa talagang mas ma-improve pa ito. Since yung ginawa na pinaka-column niya is tatlong 2x4 lang din na metal studs. Marami kasing nagtatanong nito eh. Pero again, depende sa magiging design ng inyong designer, ha. Kung ano yung nakalagay sa plano, yun yung dapat nyo na sundin. Thank you nga pala sa mga nanood from start to finish. I hope na may nakuha kayo sa video na to. At eto na, ipapakita ko na sa inyo yung full na video ng Christmas Village na na-mention ko kanina. Enjoy at maging masaya tayo ngayong December, ngayong Christmas. Actually, hindi lang ngayong December, ha. Sa susunod din na taon. So, thank you and see you again sa aking susunod na video. Bye!